Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ang ating discussion ay ano-ano po ba yung mga dapat nating isaalang-alang during brooding management, no? Ng syempre mga newly hatch chicks, no? Mapamanok man 'yan, pato, pugo, no? So ano-ano po yung mga apat natin na dapat tandaan? Syempre unang-una is temperature, no? Yung ventilation, intake at saka output niya, no? So, yan, tara. Dito tayo sa brooder natin, no? At para maintindihan nyo po yung brooding stage ng mga sisiw, no? So, ito po mga to converted as brooder po. Siyempre, unang-una kailangan nyo po ng brooder cage designed, no? Para sa mga pasisiw po natin, ayan, no? Ganyan. Kahit simpleng ganyan lang, scratch pen na ginawang brooder, no? So, ang unang-unang factors po natin na dapat binabantayan is temperature, no? So, ang temperature range po para sa mga newly hatched chicks ay 34 to 35 degrees Celsius po, no? So, it depends, no? Kapag sobrang init, 34 nyo lang, no? Kung meron kayong mga thermostat sa mga brooder ninyo, pwede nyo iset, no? Maganda po yun. So kay ka-off duty nakita ko po yun, no? Yung mga brooder niya may thermostat para may on and off din, no? Na may maintain yung init sa loob ng brooder. Napakaganda po noon, no? Bisitahin niyo po yung YouTube at saka Facebook account ni ka-off duty accountant. Makikita niyo doon, no? Yung mga brooder cage niya may thermostat, no? So yun, no? Kung ano ay ang temperature po ng brooder dapat sa loob sa mga kapipisang sisiw is 34 to 35 degrees Celsius. Siyempre kung sobrang init, 34 nyo lang. Pag sobrang naman lamig ang paligid, katulad ngayon malamig ang paligid, ayan no? 35 degrees Celsius nyo, no? So, yun, number one is temperature, napakahalaga. Pag ang newly hatched chicks nyo po ay nilamig, mamamatay po yan, no? Bakit? Dahil wala pa po silang mga mature feathers po na magtatrap ng heat, no? Nung body heat nila, no? So wala pa po, no? Wala pa po silang balahibo. Hindi pa nila kayang proteksyonan yung katawan nila sa heat loss at hindi pa rin po nila kayang proteksyonan yung sarili nila sa sobrang lamig ng panahon. Ayan, no? So, number one, temperature. Pangalawa po is ventilation. Napakahalaga niyan, no? Kung makikita nyo, parang balot na balot sila. Pero hindi po, no? May mga ventilation yan. Ayan, no? Katulad niyan. Butas yan, no? Tapos dito rin sa likod, may butas din po dyan, no? Tapos, sa ilalim. Okay? So, ventilation po ang number two na dapat po nating isaalang-alang. Kasi may mga nakikita akong brooder, no, na talagang kulob na kulob. As in, kulob talaga, no? Yung mga sisiw. Ang tendency naman po nun, no, yung sobrang init. Tapos, yung dumi nila, no, maiipon na po dun yung ammonia, magkakaroon ng ammonia build up na magbibigay din sa kanila ng sakit. Ayan, no? Kaya napakahalaga rin po yung ventilation. Kaya ako, every now and then po, ayan, no? Binubuksan-buksan ko po to. Ayan, no? Kaso ayan sila nilalamig. So, pag nilalamig po na ganyan, dapat po ay lagyan na po natin ng sapin, no? Lalagyan natin ng sapin po yan mamaya, no? Mamaya po natin lalagyan ng sapin, no? So, ayan po yung mga newly hatch natin. Kung mapapansin nyo, may 50 watts na bumbilya to maintain yung init sa loob. Plus, yung ventilation niya, tinan nyo naman yung sahig. Screen lang yan, no? Tapos may mga puwang pa rito, no? Ayan, no? So, maganda yung ventilation. Next is, pangatlo natin na dapat na isaalang-alang sa brooding management is yung intake, no? Ano tong intake? Siyempre kasama na dyan yung environmental air, no? Itong intake na sinasabi ko po is yung feeds natin at saka yung liquid na iniinom po nila, no? Dapat pag tayo po ay nagbibigay ng patoka at saka painom sa ating mga sisiw, newly hatched chicks, yung akma po sa kanilang edad, no?
na sa brooding stage po nila. Kasi baka mamaya, no, ang ganda ng temperature, ang ganda ng ventilation, di nyo naman pinapakain, di nyo naman pinapainom. Wala rin. Magkakasakit din ang sisiw, no? At possible na magkaroon kayo ng mortality pag ganun, no? Kailangan yung intake nila, no? No, or input na feeds at saka vitamins is akma sa edad po nila, no? So may mga nabibili naman po sa mga agrivet, no, na patok nga at vitamins para sa mga newly hatched chicks po natin. Next is output. Kung mapapansin nyo po dito, nakadesign po tong mga scratch pen ko na kalahati, no, in-screenan, tapos balot yan ng screen din, tapos binalutan ko pa ng mga sako po. At makikita nyo dito may puwang. Ano naman yung sinasabi kong output? Sa output po kasi, yan yung tinatawag natin mga dumi nila, no? Yung dumi nila. So bakit kailangan natin i-monitor yung output, no? So dito po kasi ang isa sa mga tawag dito, isa sa mga indicator na may sakit ang isang sisiw kapag meron pong problema sa dumi nila, no? Yun po. Kaya malalaman nyo po na may sakit ang isang manok or sisiw sa pamamagitan po ng kanilang dumi, no? Sa kanilang dumi. Ayan po, no? At malalaman po natin yan kung may sakit po sila, no? Sa pamamagitan ng pag-monitor po natin ng dumi ng mga sisiw po natin. Kung merong dugo, kung kulay green, kulay red, ayan po, no, basa, no, yung mga dinudumi po nila, dapat mamomonitor din po natin, no? Kaya nga sabi ko po sa inyo, okay, napaka-crucial po ng stage ng nito, yung ganito kaliliit, no? Ganito kaliliit. Ayan, napaka-crucial po dahil napaka-dependent po nila sa physical na na kulungan, no? Dahil hindi naman sila lalaki sa inahin, kundi lalaki sila sa kamay po natin, no? Kaya kung hindi po natin naiintindihan yung tamang brooding management ng mga sisiw, yan yung sinasabi ko nga, temperature, ventilation, input, output, wala po mangyayari, no? Successful ka nga, 95 to 90% yung hatching rate mo, palpak ka naman sa brooding management, wala din, no? Nag-aksaya ka ng bill, nag-aksaya ka ng itlog, nag-aksaya ka ng mga resources nyo, tapos mapapabayaan lang sa brooding management po, no? So yun po yung makakatulong sa inyo itong video na to, no? During brooding management, dapat ma-monitor nyo po ang temperature, ventilation ng kulungan, at yung input at saka output ng ating mga alaga. Alright, so yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace.